Sa mundo ng mga agimat at kababalaghan, may mga pangalang dapat kalimutan at may mga lihim na dapat hindi na muling mabuhay. Ngunit paano kung ang sumpang matagal ng inilibing ay muling magising sa katawan ng isang taong walang kamalay-malay na siya pala ang huling tagapagmana ng isang madugong kapatiran? Ako si Mr. Kira. At ito ang kwento ng lalaking sumapi sa grupong Tadtad, isang grupong hindi tinatablan ng bala, ng patalim, ni ng kamatayan. Pero ang hindi niya alam, ang tunay na kalaban ay hindi ang mundo sa labas, kundi ang halimaw na unti-unting nagigising sa loob ng kanyang pagkatao. Isang kwentong puno ng hiwaga, karahasan at kabaliwan. Ito ang Huling Tadtad. Mr. Kira, hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa aking magsulat sa iyo. Siguro'y dahil ikaw lang ang may lakas ng loob na makinig sa mga kwentong hindi tinatanggap ng normal na mundo. Ito ang lihim na hindi ko na kayang itago. Isang kasalanang binihisan ng kabanalan. Ako si Ramon, 34 na taong gulang, tubong Hilagang Cotabato. Tricycle driver noon, padre de pamilya at kagaya ng iba, salat sa pera, salat sa pag-asa. Sa lugar naming barado ng krimen at kahirapan, dumating ang isang bagay na akala ko'y sagot sa lahat, ang Tadtad. Ang una kong narinig tungkol sa kanila ay kwento lang daw, mga lalaking hindi tinatablan ng bala, hinampas ng itak, walang galos, mga sinumpa pero tila pinagpala. Ang sabi ng matanda sa kanto, kung gusto mong mabuhay sa impyerno ng mundo, sumama ka sa mga nilalang na di na natatakot sa kamatayan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi, galing pasada, may tumabi sa akin na lalaking nakasuot ng puting damit. May kakaiba sa kilos niya, tahimik, mabigat ang aura at parabang hindi siya ordinaryo. "Ramon, ikaw ba yan?" tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko siya kilala pero alam niya ang pangalan ko. Bago pa ako makasagot, tinapik niya ang balikat ko at may iniabot. Isang lumang sobre na may nakasulat na pulang tinta. Walang pangalan, walang direksyon. Pero pagbalik ko ng bahay, pinilit kong buksan. At doon nagsimula ang lahat. Nakalagay sa loob ang isang papel na puno ng lumang sulat kamay. May mga salitang Latin, may hugis krus, may bilog na may mata sa gitna. At sa dulo isang paanyaya. Kung nais mong hindi na muling mamatay, dumating ka sa bundok ng Bulod, 2:00 ng madaling araw. Tanging mga handang mamatay lang ang makakarinig ng tawag. Parang hipnotismo, Mr. Kira. Hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, kahit masama ang pakiramdam ko, pinilit kong sumunod. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam kay Liza, ang asawa ko. Iniwan ko ang mga anak kong natutulog pa. Madilim ang langit nang dumating ako sa bundok ng Bulod. Tahimik, walang hangin, walang kahit anong ingay maliban sa pagbulong ng mga dasal na tila bumubulong sa tenga ko. At doon ko sila nakita, ang mga miyembro ng Tadtad. Nakaputi silang lahat, may mga sugat sa katawan na tila sariwa pero hindi dumudugo. Ang mga mata nila ay parang walang laman, pero puno ng pananampalataya. Lumapit ang isa, si Kaben, at inilagay ang kamay niya sa dibdib ko. Mainit, para bang may apoy na dumaloy sa puso ko. "Handa ka bang mamatay upang hindi na kailanman mamatay?" tanong niya. At doon ko sinagot ang tanong na hindi ko dapat sinagot. Oo. Matapos ang ritual na yon, Mr. Kira, hindi ko na alam kung saan magsisimula. Wala na akong magawa kundi sundan ang mga utos ng mga tao sa Tadtad. Naramdaman ko ang init ng kanilang mga kamay, ang bigat ng kanilang mga mata na nakatuon sa akin. Parang may lihim silang itinatago at alam ko sa ilalim ng bawat hakbang ko. May sumpang nakatali sa aking kaluluwa. Sumunod ako sa kanila nang hindi na nagtanong.
Isa-isa tinuruan nila ako kung paano magdasal gamit ang mga sinaunang orasyon. Ipinakita nila sa akin ang mga agimat, ang mga anting-anting, mga itaga sa katawan at mga itim na libro ng orasyon. Ang mga ito, ayon sa kanila, ang magbibigay sa akin ng proteksyon laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Pinili kong tanggapin ang kanilang mga aral. Binigyan nila ako ng isang malupit na sword amulet, isang kwintas na may nakabaon na bakal na may simbolong hindi ko maintindihan. At sa mga gabing iyon, habang ako'y naglalakad pa uwi sa aking pamilya, ramdam ko na parang may bagong lakas na dumadaloy sa katawan ko. Isang linggo pagkatapos ng ritual, nagpunta ako sa isang tulungan sa kagubatan, isang huling misyon na inatas sa akin ng tadtad. Dahil sa tinanggap kong agimat, hindi ko inaasahan ang mga mangyayari. Habang nasa kagubatan ako, biglang dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Walang pasabi, tinutukan ako ng mga baril at mga itak. Dati, sa kabila ng lahat ng lakas at tapang ko, tiyak na tatamaan ako. Pero hindi ako tinablan. Walang epekto. Nagsimula silang maglaban-laban. Hindi nila ako matamaan ng bala. Sabi nila sa isa't isa, bakit hindi tinatablan? Pero ako, hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang nangyari. Napansin ko, hindi lang ako ang hindi tinatablan. Lahat ng mga armas nila, walang epekto sa akin. Ang mga bala ay gumugulong lang sa aking katawan. Ang mga itak, hindi makalapas sa aking balat. Parang may isang makapangyarihang proteksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil dito, nadala ako sa hubris. Iniisip ko na sa wakas nagtagumpay na ako. Wala nang makakatalo sa akin. Lahat ng takot ko ay naglaho sa isang iglap. Pero may isang bagay na hindi ko nakita, isang bagay na nakatago sa dilim. Nakita ko, habang nag-aaway sila, may isang nilalang sa gilid ng aking mata. Isang bagay na hindi ko makuha, hindi ko maintindihan. Isang anino na tila nagsisilbing mga mata sa dilim. Mr. Kira, habang ako'y binabaybay ang madilim na kagubatan, dala ang mga agimat at iniisip ko ang mga paborito kong araw sa mga nakaraang taon. Mga simpleng sandali na magkasama ang pamilya ko, Liza, mga anak ko. Pero ngayon, parang lahat ng iyon ay isang malayong alaala. Nang makalabas ako sa kagubatan, naiwan ng mga lalaking tinamaan at nag-iwan ng dugo sa lupa. Sa kabila ng proteksyon ko, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Yung unang pagpatak ng dugo na hindi ko kontrolado. Isang malaking sugat na lumitaw sa aking braso, hindi ko alam kung paano. Wala akong nararamdamang sakit, pero ramdam ko ang init ng dugo na bumangon mula sa sugat ko. Ang dugo ko ay may kakaibang kulay, hindi normal. Parang may itim na kulay sa ilalim ng bawat patak nito. Para bang isang bagay na nagdudulot ng takot na kapag dumapo sa lupa ay nagiiwan ng madilim na marka. Nabigla ako, ngunit hindi ko ito pinansin. Inisip ko na hindi ko na kailangang mag-alala dahil hindi ako tinatablan ng bala o patalim at iniisip ko na ang mga agimat ko ay sapat na. Subalit, habang ako'y naglalakad pa uwi, napansin ko ang isang misteryosong amoy sa hangin. Isang amoy na hindi ko pa nararamdaman noon. Tila may sama ng loob ang hangin at may isang malamig na alon na dumampi sa aking balat. Ang nararamdaman kong dilim ay patuloy na dumadapo sa aking kaluluwa. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Liza na nag-aalala. May takot sa kanyang mga mata at isang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit siya ganon, pero nararamdaman ko na may mali. May mga bagay na nagbago. Hindi ko agad napansin na may mga ibang tao sa loob ng bahay. Liza at ang mga anak ko, tila hindi ako nakikilala ng ganito. Ang mga mata nila ay parang may nakatagong takot na hindi ko matukoy.
Si Liza tinitigan ako ng matagal, parang nagtataka kung sino ang nakatayo sa harap niya. Ang mga mata niya ay parang mga mata ng mga nilalang sa dilim, mga mata na puno ng pangamba. "Ramon, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Liza. Ang tinig niya ay may takot at paghihirap. "Bakit may kakaibang aura ka? Hindi ka nakatulad ng dati." Nag-aalala ako sa kanya pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, hindi ko siya kayang gawing magaan ng lahat. Ang sakit na dulot ng sugat ko sa braso ay hindi ko na nararamdaman. Pero parang mabigat na pag-aalala ang bumabalot sa kanya. Habang nagpapatuloy ang gabing iyon, ang mga mata ko'y nagsimulang kumilos ng mag-isa. May mga anino sa paligid ko, mga nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Mga nilalang na nagmumulto sa aking paligid. Gabi-gabi simula nung araw na yon, may bumubulong sa akin. Hindi ko alam kung panaginip lang, pero sa bawat pagsara ko ng mata, tila may isang tinig na mahina, ngunit malinaw. Isang bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit nitong binabanggit ang isang pangalan na hindi ko kilala. Mateo, Mateo, Mateo. Wala akong kilalang ganon. Pero tuwing naririnig ko yon, naninigas ang katawan ko. Pakiramdam ko'y binubuksan ng boses na iyon, ang isang bahagi ng utak ko na dapat sana'y nakalimutan ko na. Sa bawat gabi, mas lumalakas ang bulong. Hanggang sa isang madaling araw, napabalikwas ako ng bangon dahil naramdaman kong may malamig na hininga sa batok ko. Ngunit nang lumingon ako, wala ni anino. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang bagay na hindi dapat naroroon. May isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw, hindi umiimik. Nakatingin lang sa bahay namin. Nangingitim ang balat niya at ang damit niya ay parang nalibing at hinukay muli, puno ng putik, amoy basang lupa at kalansay. Ang mga mata niya, Mr. Kira, puti. Wala kahit isang itim, puro maputlang puti. Bigla siyang nagsalita kahit na wala siyang binubukang bibig. "Kinuha mo ang hindi sayo." Sumigaw ako. Napatakbo ako palabas ng kwarto. Si Liza napabalikwas din. Hinanap namin siya sa labas pero wala ni anino. Ang lupa sa tapat ng bahay, basa. May mga bakas ng paa, papasok sa amin, ngunit walang lumabas. Kinabukasan, pinuntahan ko ang isa sa mga matandang membro ng TADTAD. Sabi niya, "Pag tumanggap ka ng agimat na hindi sa linya mo, binubuksan mo ang sarili mo sa mga patay na hindi mo kilala. Mga kaluluwang naiipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mga kaluluwang nauuhaw sa katawan mo." Dun ko lang napagtanto, baka hindi ako basta-basta naprotektahan. Baka binuksan ko ang pintuan para sa kanila. Simula noon, Mr. Kira, hindi lang boses ang naririnig ko. Tuwing lalapit ako sa salamin, may ibang mukha ang lumilitaw. Minsan matanda, minsan bata, pero lahat sila patay. Mula nang dumating ang lalaking walang mata sa kalsada, hindi na ako mapakali. Ang bahay namin ay tila naging kulungan ng mga anino. Lahat ng sulok may malamig na hangin, parang may mga matang laging nakatingin. Si Liza, unti-unti nang hindi nakakatulog. Ang mga bata nagsimulang makakita ng mga bagay na hindi ko nakikita. Mga itim na nilalang na gumagapang sa kisame, bumubulong habang sila'y natutulog. Sinubukan kong tanggalin ang agimat. Hinubad ko ang kwintas na ibinigay sa akin ng TADTAD, binalot sa pulang tela at isinilid sa ilalim ng altar namin. Akala ko titigil na ang lahat, pero doon pala nagsimula ang tunay na impyerno. Nang gabing iyon, nagising ako sa pag-iyak ni Liza. Nanginginig siya habang yakap ang mga anak namin. Sa dingding ng kwarto namin, nakasulat sa dugo, "Buhay ka dahil sa amin, mamamatay sila dahil sa'yo." Tumakbo ako sa altar, wala na ang agimat. Bukas ang pinto, walang bakas ng sapilitang pagpasok.
Parang kusa itong nawala. Isang malamig na tinig ang nagbabadya sa hangin. Isinauli mo ang buhay na hindi mo pinaghirapan. Hindi ako naniwala. Umalis ako ng bahay at muling bumalik sa matanda ng tadtad. Ngunit nang dumating ako sa kanyang barong-barong sa liblib na lugar, gumuho ang tiyan ko sa nakita ko. Ang matanda nakabitin sa kisame, punit ang katawan at sa likod niya ay may mga sulat sa pader. Walang balik ang agimat, kundi buhay ang kabayaran. Doon ko naintindihan. Hindi ako basta binigyan ng lakas. Isinilang akong muli gamit ang buhay ng iba. Sa mga sumunod na araw, isa-isa nang nagkakasakit ang mga anak ko. Si Liza, hindi na nagsasalita. Parang may kung anong puwersang sumisipsip sa kanilang lakas habang ako naman ay lalong lumalakas, hindi tinatablan at parang hindi tumatanda. Ngunit anong silbi ng kaligtasan kung ang kapalit ay ang unti-unting kamatayan ng mga minamahal mo? Ang agimat ko, buhay at gutom ito. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas. Sa bawat pagdilat ko, ibang mukha ang dinaratnan ko sa salamin. Hindi na ako si Ramon. Ang mga mata ko'y naging kulay abo at sa ilalim ng balat ko, tila may gumagalaw. Parang mga ugat na itim sumasayaw sa ilalim ng aking laman. Sa bawat araw na lumilipas, parang may parte sa akin na nabubura, nawawala. Si Liza halos hindi na kumikibo. Tinatanggi niyang lumapit sa akin at ang mga anak ko laging tulog. Mahimbing, masyadong mahimbing. Isang gabi napansin kong umuuga ang kama nila. Akala ko'y bangungot, pero pagpasok ko sa kwarto napaatras ako sa nakita ko. May aninong nakapatong sa anak kong si Jiro, isang nilalang na wala sa mundo ng mga buhay. Itim, mahaba ang katawan, parang usok na may anyo ng tao. Nakangisi ito at sa bawat hinga ng anak ko, napapansin kong humihina siya. Habang ang anino ay parang nabubusog, sumigaw ako. Tumalon ako papunta sa nilalang at sinubukang hawakan ito. Ngunit nang lumapit ako, pumasok ito sa katawan ko. At sa isang iglap, narinig ko ulit ang mga bulong. Ikaw ang pintuan. Sa'yo sila daraan. Buksan mo pa. Nanlumo ako. Ang agimat, ang lakas na tinanggap ko, ay isang parang magneto para sa mga gutom na kaluluwa. Sa bawat paghinga ko, nabubuksan ang isang pinto sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ngayon, isa na akong tulay. Nagsimula na silang dumating, isa-isa, mula sa mga sulok ng bahay, sa ilalim ng sahig, mula sa likod ng mga salamin. Mga multo ng mga taong hindi ko kilala. Mga bata, matanda, lalaki, babae. Mga nilalang na napunit sa buhay at ngayon ay gusto ng katawan. Katawan ng mga mahal ko. Tumingin ako kay Liza. Tumulo ang luha niya. Ramon, tanggalin mo yan kung mahal mo kami. Ngunit hindi na ito basta tinatanggal. Ako na ang agimat. Nang gabing tuluyang nagdilim ang mundo ko, may kumatok sa aming pinto. 3 beses. Mabagal. Mabigat. Pagbukas ko, isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas. Punit-punit ang barong. May lumang sombrero at may daladalang sako sa likod. Hindi ko siya kilala. Pero nang magsalita siya, tumindik ang balahibo ko. Ang laman mong ginintuan. Oras na para singilin. Hindi siya nagpakilala. Hindi ko siya inimbitang pumasok. Pero kusa siyang lumakad papasok ng bahay na parang matagal na siyang naninirahan doon. Dumiretso siya sa kwarto ng mga bata. Sinundan ko siya ngunit hindi ko siya mahawakan. Ang katawan niya parang usok na mabigat. At sa bawat hakbang niya nangingitim ang sahig na kanyang tinatapakan. Pagharap niya sa akin, inilapag niya ang sako sa gitna ng sala. Binuksan niya ito. Laman. Literal na mga laman. Puso. Atay. Baga. Hindi bulok, bagkus ay tila sariwa at makinang ang bawat piraso, parang ginto ang ugat. Ito ang kabayaran, Ramon. Bawat lakas may katumbas, bawat agimat may laman. Pumili ka. Sila
o ikaw? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nang lumingon ako sa likod, nakita ko si Liza, nakaluhod, yakap ang mga bata, nanginginig. Gusto kong isugal ang sarili ko. Gusto kong ialay ang sarili kong katawan. Pero tumawa ang matanda. Hindi ka na sapat. Ginamit ka lang naming daanan. Ang katawan mo'y walang lasa. Kailangan namin ng bago. Bago at inosente. Sinubukan kong atakihin siya. Tumalon ako, galit na galit, humihiyaw. Ngunit bago ko siya maabot, bumaliktad ang paligid. Parang sinipsip ako ng sarili kong anino. At nang dumilat ako, nasa loob na ako ng sako. Madilim, mabaho, mainit. At sa labas naririnig ko ang tinig ng matanda. Ang ginintuang laman ay para sa mga Diyos na gutom. At ngayon, Ramon, ikaw ang magdadala sa kanila. Nagmakaawa ako, ngunit ang katawan ko'y hindi na akin. Nakagapos ako sa dilim. Wala akong makita pero ramdam ko ang mga mata na nakatitig sa akin. Mga matang hindi para sa mundong ibabaw. Sa bawat hinga ko, may tila usok na pumapasok sa bibig ko. Mainit, mabigat. Parang pinupuno ako ng kung anong puwersang hindi ko maintindihan. Tapos, nagsalita ang boses sa loob ng ulo ko. Ikaw na ang sisidlan. Ang alay ay darating. At nang muling bumukas ang aking paningin, nasa sala na ako ng sarili kong bahay. Pero hindi na ito katulad ng dati. Ang dingding ay may ukit ng mga sinaunang simbolo, parang galing sa mga kulto. Ang ilaw ay mapula, nagliliyab ng hindi nauubos. At sa gitna ng kwarto nakaluhod si Liza, hawak ang mga anak namin. Tulog pero umiiyak. Sa paligid naroon ang mga anino. Mga nilalang na walang mukha pero may mga bibig na punit-punit sa kakangisi. Umuugong ang bahay sa mga bulong, mga pangalan, mga dasal, mga panalangin na binaliktad. At ako, hindi na ako makagalaw. Isang alay lamang ang kailangan, Ramon. Bulong ng matandang nakita ko noon. Nakaupo siya ngayon sa silyang yari sa mga buto. Isa lang sa kanila, isa para sa buhay ng lahat. Pili ka. Hindi ko makayanan. Tumanggi ako. Umiiyak ako habang tinatawag si Liza, pero hindi na siya lumilingon. Hinaplos niya ang mukha ng bunso naming si Iya at marahan siyang tumayo. Ako na lang. Mahina pero buo ang kanyang tinig. Kung may kailangang mawala, ako na lang. Huwag ang mga anak ko. Ngunit natawa ang matanda. Hindi ganoon kadali. Hindi kami kumakain ng kusang loob. Mas masarap ang pinipilit. Mas matamis ang pilit na alay. At bago ko pa mapigilan, inangat ng mga nilalang ang anak kong si Jiro. Sumisigaw. Nagmamakaawa. Ako walang magawa. At sa gitna ng lahat ng sigawan, napuno ang bahay ng isang matinis na huni, isang tunog na parang kampana sa ilalim ng lupa. Ting! Nagsimulang umulan ng dugo mula sa kisame, sa bintana, sa bawat sulok ng bahay. At isang nilalang na ubod ng laki, ubod ng itim na may libu-libong mata at bibig. Ang Diyos ng mga gutom, ang tunay na pinaglilingkuran ng agimat, bumaba mula sa pader. At may tinig itong sumigaw sa akin, hindi na maririnig ng kahit sinong tao. Bukas na ang pinto. Hindi mo na ito masasara. Sa gitna ng dilim at ulan ng dugo, narinig ko ang isang sigaw. Hindi mula sa anak ko, hindi mula kay Liza, kundi mula sa loob ng sarili kong kaluluwa. Isang sigaw ng puot, galit at paninisi. Ikaw ang pumili nito. Ikaw ang nagbukas. Nang unti-unting mawala ang hampas ng dugo, nakita ko ang katawan ni Jiro. Nakahandusay, walang malay. Pero may kakaiba. May mga ukit sa kanyang balat. Tila mga sinaunang panitik na hindi ko maintindihan. Umiilaw sa mahinang dilaw. Lumapit ako. Nanginginig. Sinusubukang buhatin ng anak ko. Ngunit bago ko siya mahawakan, may malamig na hangin ang humawi sa pagitan namin. At mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang anyo ng liwanag, ang kanyang kaluluwa. Hindi ito tulad ng inaasahan ko.
Ang kaluluwa ni Jiro ay may anyo ng isang matandang mandirigma. May hawak na tabak. Maputi ang buhok, ngunit matalim ang mga mata. Ang agimat na nagbigay lakas sa akin ay siya ring sumira sa kanya. Ngunit nagising nito ang isang sinaunang lakas na matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Ama, sa dugo natin may dugo rin ng mga tagapagtanggol. Ang agimat ay hindi masama, pero ginamit mo ito ng may pagkamakasarili. Ngayon, ako ang huhusga. Sa isang iglap, ang paligid ay gumalaw. Ang anino ng Diyos na may libong mata ay nagsimulang umatras. Natakot. Oo, natakot. Sapagkat ang kaluluwa ng aking anak ay hindi basta-basta. Isa siyang tagapagbantay. Ang mga nilalang na kanina'y nagsasaya sa aming paghihirap ay isa-isang sumabog, parang bula ng itim na hangin. Ang matanda nagtangkang tumakas, ngunit nahuli siya ng kaluluwang mandirigma ni Jiro. Tinarakan siya ng tabak at ang buong bahay ay lumiwanag sa liwanag na kulay bughaw. Ngunit bago siya tuluyang mawala, bumaling sa akin ang kaluluwa ni Jiro. Hindi pa tapos. Ang Diyos ay hindi mamamatay. Ililibing ko lang siya sa pagitan ng oras at kamalayan. Ngunit isang araw, babalik siya. At kung wala kang natutunan, ikaw ang unang kakainin niya. At sa isang huling sulyap, ang anak ko ay nawala. Iniwan niya ang katawan niya. Walang buhay. Si Liza ay lumapit, umiiyak. Ako, tulala. Sinubukang isigaw ang pangalan niya, pero wala nang lumalabas sa bibig ko. Ang anak kong si Jiro ay naging tagapagbantay ng mundo. Kapalit ng buhay, kapalit ng lahat. Mula noong araw na yon, hindi na ako muling nakatulog. Ang bahay namin, kahit nilinis, kahit pinabasbasan, ay nanatiling malamig. Hindi malamig na parang hangin, kundi malamig na parang may bangkay sa ilalim ng sahig. Wala nang bumalik sa normal. Si Liza tulala, parang laging may iniintay. At ako, araw-araw ay nililibing ko ang sarili ko sa trabaho, sa panalangin, sa pagsisisi. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik si Jiro. Isang gabi habang nasa likod bahay ako, napansin ko ang anino ko. Dalawa ang ulo. Akala ko ay guni-guni lang. Pero nang paandarin ko ang ilaw, nanatili ang aninong iyon. At mula sa likod ko, may bumulong. Hindi pa tapos, Ramon. Wala pang katapusan. Muli kong binuksan ang baul kung saan ko itinatago ang aking agimat. Ang kwintas na iyon dati kong ipinagmamalaki, ngayon ay parang lason sa aking mga palad. Gusto ko na sanang sunugin, ngunit hindi ko magawa. Parang may pumipigil, parang may lakas na ayaw pa rin akong bitawan. At sa bawat gabi, naririnig ko na ang mga hakbang, hindi kay Liza, hindi sa bata, kundi sa kisame, sa ilalim ng sahig, sa loob ng dingding. Minsan tumutulo na naman ang dugo mula sa ilaw, minsan may mga kuko na humahagod sa salamin, at minsan bumubukas ang pintuan kahit walang hangin, kahit walang tao. Tinanong ko ang sarili ko, ito ba ang parusa? Pero isang gabi bumalik ang boses ng anak kong si Jiro. Ama, may natutunan ka na ba? Ang agimat ay hindi lamang para sa lakas kundi para sa pagsubok. Ang tunay na lakas ay ang tumanggap sa kahinaan. At doon ko napagtanto ang gabi ko, ang buhay ko ay hindi na para sa paghingi ng kapalit, kundi para sa pagbabayad ng utang sa lahat ng nilalamon ng kasakiman ko. Kaya heto ako ngayon, lumilibot sa mga baryo, tinutulungan ang mga nawalan, ginagamot ang mga ginambala ng dilim, hindi bilang bayani, hindi rin bilang sundalo, kundi bilang patay na buhay pa. Akala ko pagkatapos ng lahat, tapos na ang ugnayan ko sa tadtad. Akala ko ang agimat ay iniwan ko na sa baul. Ngunit minsang bumisita ako sa isang baryo sa kabundukan ng Bukidnon, naramdaman kong muli ang kilabot sa aking likod. Hindi lang lamig, kundi pagtingin ng mga matang hindi ko nakikita.
Pinatuloy ako ng isang matandang babae, si Lola Ising. Mahinang magsalita, pero ang kanyang mata ay tila nakakakita ng higit sa dapat. Nang mapansin niya ang aninong sumusunod sa akin, huminto siya sa paglalakad. "May dala kang di mo na kayang buhatin," bulong niya. "May pumasok sa katawan mo nung gabing yon at di pa yon umaalis." Nagpakulo siya ng isang halamang hindi ko kilala. Pinainom niya ako, mainit, mapait, at pagkatapos tumigil ang mundo. Biglang dumilim ang paligid at sa harap ko lumitaw ang tatlong nilalang. Lahat ay parang tao, pero baligtad ang mga mata. Pabaliktad din ang kanilang mga paa. Sa dibdib nila ay may marka, pare-parehong ukit, isang bilog na may nakabaliktad na krus. "Kami ang mga anak ng Anino," sabi ng isa. "Mga nilalang na isinilang mula sa agimat na ipinagkait sa langit. At ikaw, Ramon, isa ka sa amin ngayon." Tila may apoy na bumalot sa aking katawan, nanigas ako. Ang aking balat ay nagbitak at mula sa mga bitak na yon ay lumabas ang usok, itim at mabaho. Isang taon mula ngayon, Ramon," bulong nila. "Kung hindi mo ibabalik ang utang, kami ang babawi sa mga naiwan mong buhay." Sa isang iglap, bumalik ang ulirat ko. Hawak ko pa rin ang tasa ng halamang inumin. Ngunit si Lola Ising, wala na. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba ang lahat, pero mula noon, araw-araw ay may pusa sa bintana. Itim, may tatlong mata, tahimik lang siyang nakatingin. Parang nagbibilang ng araw. Alam kong hindi pa tapos. Alam kong kahit anong layo ang takbuhan ko, kasama ko na sila, ang mga anak ng Anino. Hindi ko na hinintay ang isang taon. Sa gabing muling bumisita ang itim na pusa, ngayon ay may 4 ng mata, nagpasya akong hanapin ang pinagmulan ng lahat. Ang sabi sa akin noon ng isang matandang tadtad, may isang lugar sa Quezon Province na matagal nang kinatatakutan, gubat ng Alitaptap. Wala itong pangalan sa mapa, pero ayon sa alamat, dito raw unang isinagawa ang ritual ng agimat na di tinatablan ng patalim. At dito rin daw isinumpa ang unang mandirigmang tadtad na nagtaksil sa kasunduan. Pagdating ko sa masukal na bahagi ng gubat, naramdaman ko agad ang kakaiba. Parang may ibang oras ang paligid, tahimik, walang ibon, walang kulisap, walang kahit anong tunog, maliban sa huni ng alitap-tap. Pero hindi sila basta ilaw, pula ang liwanag nila. Habang papalalim ako, nagsimula ang lupa sa ilalim ng aking paa na parang humihinga. May mga ugat na gumagapang at sa gitna ng gubat, naroon ang isang dambuhalang punong kahoy. Ukit-ukit ang katawan nito ng mga simbolo. At sa ilalim nito may isang hukay at sa hukay ay may nakatirik na krus gawa sa buto. Biglang may boses sa likod ko. Hindi lahat ng agimat ay gawa sa dasal, may ilan galing sa dugo. Pagharap ko, naroon ang isang matandang lalaking walang mukha. Ang balat niya ay parang papel at sa bawat paggalaw niya, nahuhulog ang parte ng kanyang laman. Siya raw si Bantay ng Luma, ang tagapangalaga ng kasunduan. "Ramon," sabi niya, "hindi ikaw ang una at hindi ka rin ang huli. Pero kung gusto mong tapusin ang sumpa, kailangan mong ialay ang isa sa 3, dugo mo, alaala mo o kaluluwa ng minamahal mo." Nanlumo ako. Pipiliin ko ba ang sarili kong buhay? Kalimutan ang lahat? O isakripisyo ang isang taong mahal ko na lang sa mundo? Pero bago ako makasagot, nagsimulang gumalaw ang punong kahoy. Sa pinakaugat nito, unti-unting bumubukas ang isang pinto. Isang lagusan pababa sa ilalim ng lupa. At mula roon, may mga mata na ang unti-unting bumubukas. Dahan-dahan akong bumaba sa lagusang binuksan ng punong kahoy. Ang mga mata sa ilalim ay hindi basta mata. Ito'y ukit na buhay. Gumagalaw, tumitingin, sumusunod sa bawat hakbang ko. Sa bawat dingding ng kuweba ay may mga nililok na mukha.
Lahat sila'y tila umiiyak, sumisigaw, humihingi ng tulong. Pero walang tunog, pawang katahimikan ang naghahari. Nang marating ko ang dulo, naroon ang isang dambuhalang altar. Sa gitna nito ay isang lalagyan, isang sisidlang gawa sa bungo ng tao. Sa loob ay may likido, itim, malapot at kumikislap. Katabi nito ay isang matandang babae na halos butot balat. Pero nang magsalita siya, tumagundong ang paligid. Ramon, ikaw ang huling pumirma. Ikaw rin ang huling tatalikod. Tinuro niya ang itim na likido. Ito ang alaala mo. Isa itong dagta ng kasaysayan. Inumin mo at makakalimutan mo ang lahat. Lahat ng sakit, lahat ng takot, pati ang anak mong si Jiro. Napaatras ako. Ngunit nang lingunin ko ang dinaanan kong lagusan, nagsara na ito. Biglang lumitaw sa harapan ko ang tatlong nilalang na nakita ko noon, ang mga anak ng anino. Ngayon ay wala na silang balat. Laman at buto na lang. At sa dibdib nila ay kumikislap ang parehong agimat na suot ko. Wala nang takasan, Ramon, sabi nila. Kailangan mong pumili. Hindi ka na ordinaryo. Isa ka sa amin. Isa ka na sa kadiliman. Kumapit ako sa agimat ko. Gusto ko na itong itapon. Pero habang hawak ko ito, naramdaman ko ang init. Isang apoy na tila gustong bumalot sa akin. Pilit akong pinapaalalahanan kung bakit ko ito sinimulan. Para protektahan ang pamilya ko. Para makaligtas. Para maging malakas. Pero anong halaga ng lakas kung kabaligtaran nito ang kapalit? Sa huling sandali, sinunggaban ko ang sisidlan. Pero hindi ko ito ininom. Sa halip, itinapon ko ito sa lupa. Pinasag ko. Sumigaw ang mga nilalang. Nagliyab ang mga ukit sa dingding. Ang babae sa altar ay lumipad, sumisigaw ng panaghoy habang nagiging abo. At sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang lagusan. Ngunit sa pagkakataong ito, papunta sa ibang mundo. Isang lugar na hindi ko alam kung langit ba o impyerno. Pero isang boses ang narinig ko. Ama, boses ni Jiro. At alam kong kahit saan man ako dalhin ng desisyong ito, kailangan kong sundan ang boses na yon. Lumakad ako sa lagusang bumukas mula sa ilalim ng ukitang lupa. Ang paligid ay hindi ko maipaliwanag. Parang ulap na itim at pilak, humahaplos sa balat. Malamig, ngunit may bigat na tila kinakaladkad ang kaluluwa. Walang tunog. Wala ring anyo ang lugar na yon. Pero naroon ng pakiramdam ng pagkawala, ng mga alaala, ng pangalan, ng sarili. Sa bawat hakbang, may naaalis sa akin. Una ang pangalan ko. Sumunod ang mukha ng anak ko at nang akmang lalampas ako sa hangganan ng ulap. Nawala na rin ang bigat ng agimat sa dibdib ko. Pero bago ako tuluyang lamunin ng kawalan, may narinig akong huni. Mahinang awit. Lulabay. Jiro. Bulong ko. Lumabas mula sa ulap ang isang batang lalaki. Maputla. Walang anino. Pero ang mga mata ni Jiro. Hawak niya ang isang laruan na ako mismo ang gumawa. Isang kahoy na sundalong walang paa. Ama, bakit mo ako iniwan? Nanlumo ako. Sinubukan kong yakapin siya, pero tila hangin ang katawan niya, hindi ko mahawakan. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin, sagot ko. Nanginginig ang tinig. Pero nakita mo ang agimat. Naging isa ka sa kanila. Bakit hindi mo ako sinama? Sa sandaling yon nagising ang paligid. Ang mga nawawalang kaluluwa ng mga anak ng tadtad. Libu-libo sila. Mga bata, kababaihan, matatanda. Lahat ay biktima ng kalakasan ng mga hindi tinatablan. Isang kapalit sa bawat agimat, sabi ng tinig sa ulap. Walang hindi nagbabayad. Tumayo si Jiro sa gitna ng bilog ng mga espiritu. Ama, hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mong talikuran ang lahat ng lakas mo at tanggapin ang kapalit. Anong kapalit? Tanong ko. Ikaw na ang sunod. Isa ka ng nilalang na wala sa mapa ng buhay, ni kamatayan. Ngunit kung pipiliin mong magsakripisyo, maibabalik ako.
Humigpit ang hawak ko sa walang laman kong dibdib. Ang agimat nawala na. Pero naroon pa rin ang marka nito sa aking puso, isang bilog na sunog na hindi mawawala. Pipiliin kong ikaw ang mabuhay, anak. Ako na lang ang mawala. Pagkasambit ko ng salitang iyon, bumalot ang liwanag sa paligid. Ang ulap ay nawala. Ang mga espiritu ay naglaho, parang pinayapa. Si Jiro ay unti-unting nagkaroon ng anyo. Balik ang anino, ang kulay, ang init. Ngunit ako, nagsimulang mabura. Isa-isa ang mga alaala ko ay naglaho. Ang pangalan ko, ang mukha ko, ang dahilan kung bakit ako narito. Ngunit sa huling sandali, may isang boses na pabulong. Ama, salamat. Matapos ang matinding liwanag, nagmulat ng mata si Jiro sa isang maliit na silid sa isang baryo sa Quezon. Wala siyang ideya kung paano siya nakarating doon. Wala siyang maalala ni pangalan ng ama niya, ni ang lugar na pinanggalingan niya. Ngunit sa kanyang likod may markang bilog na may ukit ng mata sa gitna. Isang matandang ermitanyo ang tumulong sa kanya. Ayon dito, natagpuan siyang walang malay sa gilid ng gubat ng alitap-tap, suot ang sira-sirang damit at may bahid ng abo sa katawan. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Jiro na may kakaiba sa kanya. Lumalakas ang pandinig niya sa tuwing papalapit ang dilim. Nakakakita siya ng mga nilalang sa anino na hindi nakikita ng iba. At sa panaginip niya may isang lalaking walang mukha na paulit-ulit na sumusubok tawagin ang kanyang pangalan. Sa baryo, nagumpisang may mga nawawalang hayop, tapos mga bata. Hanggang isang gabi nakita ni Jiro ang isang nilalang na puno ng sugat. Tila tao pero yari sa anino, na nakatayo sa may ilog. Tinatawag siya gamit ang boses ng kanyang ama. Jiro, anak, ako ito. Hindi siya makalapit, hindi rin siya makatakbo. Sa halip, may dumungaw sa isip niya, mga alaala. Hindi malinaw, pero sapat para maramdaman niya ang kirot sa dibdib, ang lungkot at ang sakripisyo. Dito niya naisip, may kailangang tapusin, may dapat balikan, may dapat harapin. Isang gabi sinundan niya ang nilalang hanggang sa gilid ng gubat. Doon niya muling nasilayan ang punong may ukit, ang pinagmulan ng lahat. Pero wala na ang lagusan. Sa halip, may bagong ukit sa katawan ng puno. Ang kalakasan ay kabayaran at ang alaala ay lihim. At sa lupa sa paanan ng puno, may nakabaong bagay. Hinukay ni Jiro ito gamit ang kanyang mga kamay. Isa itong lumang agimat, bitak-bitak, sunog, at may pangalan na halos nabura. Tumulo ang luha ni Jiro. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang bigat ng pangalan na iyon. Tila bahagi ng pagkatao niya ang nawala kasama nito. Hindi ko alam kung sino ka, bulong niya. Pero alam kong mahalaga ka sa akin. Simula nang mahukay ni Jiro ang bitak-bitak na agimat na may pangalang halos nabura, hindi na siya naging panatag. Gabi-gabi na siyang ginagambala ng panaginip. Panaginip ng sigawan, putukan, at sigwa ng mga taong may itim na panyo sa leeg, may hawak na machete, at may matatalas na tingin. Sa panaginip siya'y pinagmamasdan ng isang lalaki. Hindi niya matukoy ang itsura, pero ang presensya nito'y mabigat, parang kilala ng kaluluwa niya. Isang gabi, habang binabantayan niya ang agimat, may boses na bumulong sa kanya. May dahilan kung bakit ikaw ang naiwan, at may dahilan kung bakit hindi mo siya maalala. Nagulat siya. Sa sulok ng silid may aninong anyo, maitim, mahaba ang katawan, walang mata pero nakatitig. Hindi ito nilalang ng dilim, ito'y gawa ng sakripisyo. Sino ka? Tanong ni Jiro, nanginginig. Ako'y bahagi ng ama mong isinakripisyo para sa'yo, ang bahagi niyang hindi na tuluyang burahin. Lumapit ang anino at inilagay ang daliri sa noo ni Jiro.
Bigla siyang binalot ng mga alaala ng pagtakas sa isang baryo ng amang sumusubok protektahan siya ng madugong gabi sa ilalim ng puno ng ukit. Ngunit ang mga alaala ay hindi buo, parang basag na salamin na pinipilit buuin. Hindi sapat ang alaala para maibalik ang katotohanan, sabi ng anino. Kailangan mong muling harapin ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Doon mo siya mahahanap at doon ka rin pipili kung sino kang talaga. Nang sumunod na araw, iniwan ni Jiro ang baryo. Pitpit ang sira-sirang agimat, tinungo niya ang gubat ng Alitaptap, ang lugar kung saan lahat ng ito ay nagsimula. Habang naglalakad siya sa kakahuyan, napapansin niyang mas lumalakas ang mga anino sa paligid. At ang agimat na dati malamig at patay ay unti-unting umiinit, parang muling nabubuhay. Sa huling sulok ng kagubatan, natanaw niya ang puno. At sa harapan nito, isang nilalang na may katawan ng tao pero balat ng kahoy, mata ng baga, at tinig na tila eko ng daan-daang sigaw. Maligayang pagbabalik, tagapagmana ng Tadtad. Huminga si Jiro ng malalim habang nakatayo sa harap ng nilalang. Ang paligid ay biglang lumamig at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw, tila mga multong hindi matahimik. "Ano ang gusto mo sa akin?" tanong niya. "Hindi ko ang kailangan mo," sagot ng nilalang. "Ikaw ang kailangan nila." Lumitaw mula sa anino ang mga figura, mga lalaking may agimat sa leeg, ang iba may latay ng bala sa katawan, ang ilan may hiwang tinahi ng sagrado. Lahat sila ay may marka sa noo, parehong marka ng nasa sira-sirang agimat ni Jiro. Kami ang Tadtad. Kami ang sinumpang hukbo ng mga kaluluwang hindi tinatablan, pero hindi rin makalaya. Ipinakita nila kay Jiro ang kasaysayan, isang sinaunang sumpa na ipinasa sa mga piling tagapagmana kapalit ng lakas at di matablan ng kahit anong patalim o bala. Ngunit bawat agimat ay may kapalit, isang kaluluwa na isinusumpa sa dilim. Ang ama mong si Ramon, siya ang huling nagsakripisyo para maputol ang tanikala ng sumpa, paliwanag ng pinuno ng mga anino. Ngunit dahil nabuhay ka, ang sumpa ay muling nagising. At ano ang dapat kong gawin? 2 ang daan mo, tagapagmana, bulong ng nilalang habang unti-unting naglalaho ang katawan nito sa hangin. Una, yakapin mo ang lakas at ikaw ay magiging bagong pinuno ng Tadtad. Hindi ka mamatay, hindi ka matatalo, pero habang buhay kang makakakita ng kamatayan. Ikalawa, sunugin mo ang agimat at hayaang tuluyang mamatay ang lahing sinumpa. Mawawala ang lahat, pati alaala ng iyong ama at ikaw. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang oras. Si Jiro lang at ang sira-sirang agimat sa kanyang palad. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama, hindi bilang multo, kundi bilang alaalang nananahan sa loob ng puso niya. "Ano ang pipiliin mo, anak?" tanong ng tinig ng kaluluwa. Tumitig si Jiro sa apoy na biglang lumitaw sa gitna ng mga anino, isang banal na apoy na maaaring magbigay laya. Nakahawak si Jiro sa agimat habang nakatitig sa apoy. Ang init nito'y hindi lang pangkatawan, tila umaabot sa kaluluwa. Sa paligid niya, tahimik ang mga kaluluwa ng Tadtad. Lahat ay naghihintay, hindi ng desisyon, kundi ng hatol. Kung isusunog ko ito, matatapos ang lahat. Ngunit sa kanyang isipan may isa pang tinig. Isa itong bulong, pamilyar ngunit malupit. Kapag sinira mo ang agimat, mawawala rin ang lahat ng naiwan mo, ang alaala ng ama mo, ang lakas na taglay mo, ang koneksyon mo sa nakaraan. Sa loob ng apoy, nakita ni Jiro ang mga mukha ng nakaraan. Si Ramon duguan ngunit ngumingiti. Ang kanilang bangkang tinangay ng alon, ang ilaw sa loob ng kuweba sa Biringan, at ang mga matang lagi siyang binabantayan mula sa dilim. Sa isang iglap, humakbang siya, inilapit ang agimat sa apoy,
Ang mga kaluluwa ng tadtad ay biglang sumigaw, hindi ng galit, kundi ng pagmamakaawa. Wag, kung mawala ka, tuluyan na kaming mawawala. Ngunit sa puso ni Jiro, isa lang ang sagot. Hindi ako isinilang para ipagpatuloy ang sumpa. Isinilang ako para tapusin ito. Inihagis niya ang agimat sa apoy. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa lupa. Nagliwanag ang langit at sa loob ng ilang segundo, tila umiyak ang kalikasan. Isa-isang nawala ang mga aninong kaluluwa, hindi sa sakit kundi sa kapayapaan. At sa pinakahuli, sa gitna ng apoy may anyo ng isang lalaking lumabas. Si Ramon. Hindi na duguan, hindi na pagod. Ngumingiti habang dahan-dahang lumalapit kay Jiro. Salamat anak. Ipinaglaban mo ang hindi ko kayang tapusin. At sa isang malumanay na pagyakap, naglaho si Ramon, kasama ng lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng sumpa. Si Jiro ay napaluhod, walang luha, pero puno ng damdaming hindi maipaliwanag. Wala na ang agimat, wala na ang marka sa likod niya. Ngunit may isang bagay na nanatili, ang kalayaan. Makalipas ang insidente sa gubat ng Alitaptap, si Jiro ay muling nagpakita sa bayan. Tahimik, tila ibang tao. Wala na ang matalim niyang mga mata. Wala na rin ang bigat sa kanyang balikat. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may malamig na pagkakaiba. Ang mga tao sa baryo ay nagtataka. Akala nila'y bumalik siya bilang isang bayani, ngunit hindi siya nagkuwento, hindi siya nagturo. Tumira siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng ilog, malayo sa gulo, malayo sa tukso ng kapangyarihan. Gabi-gabi, nauupo siya sa tapat ng kandilang pilit niyang sinisindihan, ngunit palaging pinapatay ito ng hangin. Hanggang isang gabi habang pinagmamasdan niya ang apoy ng lampara, isang batang lalaki ang lumapit sa kanyang kubo. Dala-dala nito ang isang luma at bitak-bitak na agimat. Kuya, ito po ba ang tulad ng hinahanap nyo? Nanlaki ang mga mata ni Jiro. Kinuha niya ito at tinanaw ang loob ng bitak. Walang kapangyarihan, wala ng bisa. Saan mo ito nakuha? Galing po kay tatay. Sabi niya, ipasa ko raw sa susunod na tagapagbantay. Baka raw kayo na yun. Muli naramdaman ni Jiro ang matagal ng katahimikan sa dibdib niya. Pero hindi ito payapa, ito ay babala. Ang sumpa ay pwedeng masunog pero ang kwento hindi kailanman. Habang tumatayo siya mula sa upuan, alam niyang may mga lihim pa ring hindi natapos. May mga agimat pa ring nakatago at may mga taong hindi nagpapakilala pero naghihintay. Sa loob ng dilim, may mga mata na muli na namang bumubukas. Sa kalagitnaan ng gabi, muling naglakad si Jiro sa landas ng bundok. Dala niya ang bitak-bitak na agimat na ibinigay ng bata. Walang bisa, ngunit may bigat. Pakiramdam niya ay dinadala niya ang multo ng isang panibagong digmaan. Habang paakyat sa masukal na daan, naramdaman niyang sinusundan siya. Hindi multo, hindi hayop, tao. Ngunit hindi basta tao. May kakaibang presensya, gaya ng dating nararamdaman niya noong nasa ilalim pa siya ng sumpa. Pagdating sa isang lumang hukay na inabandona mula pa noong panahon ng Hapon, lumantad mula sa dilim ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Lahat ay may bitbit na agimat, mga bagong mukha, mga bagong katawan, ngunit may isang layunin, ang bagong henerasyon ng tadtad. Ikaw si Jiro, wika ng pinuno nila, isang batang halos 18 anyos lang. Ikaw ang huling may purong dugo, ikaw ang susunod sa amin. Wala na ang sumpa, sagot ni Jiro. Sinunog ko na ang lahat. Hindi mo kailanman masusunog ang ideya, sambit ng pinuno. At habang may nangangarap ng kapangyarihan, may agimat na ipapasa. Tinapakan ng pinuno ang lupa. Mula sa ilalim nito ay may umusbong na kahong bakal. Binuksan nila ito at sa loob isang bagong agimat, maliwanag at buhay na buhay.
tumitibok parang puso. Ikaw ang huling tadtad, Jiro. Ngunit ikaw rin ang magiging unang haring hindi mamatay. Ngunit sa halip na tanggapin ang agimat, kinuha ni Jiro ang kahon at itinapon sa hukay. Mabilis siyang sumindak, pinunot ang maliit na bote ng gasolina at sinindihan. Isang apoy ang sumiklab, higit pa sa apoy ng karaniwang mundo. Apoy ng katapusan. Nagsigawan ang mga kabataan, tumakbo. Ang ilan ay sinubukang iligtas ang agimat, ngunit lahat ay natupok ng liwanag. Isa-isa silang nawala, hindi sa pagkamatay, kundi sa paglimot ng mundo sa kanila. At sa gitna ng apoy, si Jiro ay lumakad papalayo, hindi na tumitingin sa likod. Pagdating niya sa paanan ng bundok, naroon muli ang batang lalaking nagabot sa kanya ng unang sirang agimat. Tapos na po? Hindi kailanman matatapos ang kwento ng tadtad, sagot ni Jiro. Pero pwede ko nang siguraduhing hindi na ito magsisimula muli. Sa huling pagkakataon, tumingala siya sa langit. Wala nang aninong sumusunod. Wala nang bulong sa dilim. Wala nang agimat. Wala nang sumpa. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng huni ng mga kuliglig at ihip ng malamig na hangin, natapos na ang alamat. Ang mga agimat ay maaaring masira, ang mga sumpa ay maaaring sunugin, pero ang kasamaan na isinilang mula sa dugo, hindi basta-basta namamatay. At kung minsan ang tunay na kalaban ay ang kapangyarihang pilit nating kinikimkim, kahit alam nating may kapalit ito. Ngunit ngayon, alam mo na ang lihim, ang kwentong matagal nang pinilit itago sa katahimikan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwentong hindi mo gugustuhing maranasan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.